nagbabasa? Habang nagbabasa yan, hindi naman nila naiintindihan yun eh. Sa totoo lang eh. Habang binabasa nila yan, yung instinct nila nabubuo kaagad sa utak nila. Kaya hindi nila naiintindihan ngayon yung binabasa. Kaya sila ngayon ang gagaling. Kaya sasabihin niya sa'yo, mali ka. Pero hindi nila sila yung mali yun. Bakit? Ang sabi ng Biblia, pag ikaw na humahatol, hinahatulan mo ang sarili mo. Kaya kayo, huwag kayo nahatol ha. Kaya mga humahatol ng mali ka, sila yung mali doon. Walang alam sa salita ng katuwiran niyan. Ang alam lang, puro kautusan. Yung sinaunang, yung unang simulain ng aral ng Diyos. Pag sinabing unang simulain ng aral ng Diyos, panahon ni Moses yan. Yung kinulong ng Diyos sa kautusan, binilanggo ng Diyos sa kautusan. Yan yun. Huwag kakain. Yan. Lahat naman yan eh. May utos. Pag ikaw, nandun ka nung panahon ni Moses, sundin mo yun. Sabi, ayun o, kung ano, ang salitain ng Panginoon ay siya kung sasalitain. Eh sa panahon ngayon, ni Kristo, kaya nga sinabi sa Galatia 4, di ba? Datapot nang dumating ang kapanahunan. May kapanahunan pala, no? O, di ba? Unawain yung salita. Nang dumating ang kapanahunan. Sa mga tuwid, may itinakdang mga panahon. O, di ba? May itinakdang mga panahon. Kaya sabi sa Ecclesiastes ni Haring Solomon panahon ng pag-iingat, panahon ng pagkawala. Pag hindi mo alam yan, ako sinumpa ka. Kailangan alam mo yung kautusan na yan. Eh, nung dumating ang kapanahonan, ibig sabihin, meron nakatakdang panahon. Ano yung sinabi? Sinugo yung anak. Pero panahon ba ni Moses, sinugo yung anak? Pag sumunod ka sa utos, sumunod ka sa huwag kang kakain, eh kaso ba, nabuhay ka na noon? Israel ka ba? Israelita ka ba para sumunod ka niya? Kung ikaw nabubuhay ng panahon ni Moses, at ikaw ay isa kang hindi, at ikaw ay nabubuhay doon, nakikipamayan ka sa Israel, susunod ka rin. Susunod ka. Kung ikaw hintil ka, nandun ka sa lupay ng Israel, nakikipamayan ka ron, susunod ka sa kautusan na yan. Noong panahon ni Moses. Kaya nga may kapanahunan Eh, nung dumating yung kapanahunan ngayon, sinubo yung anak. Ibig sabihin, may nakatakdang panahon. May mga panahon na itinakda ang Diyos. Bakit sinubo yung anak ngayon? Upang matubos niya ang mga nangasa ilalim ng kautusan. Yung mga nabibilanggo, yung mga nasa ilalim, sino yung mga nasa ilalim ng kautusan? Eh di mga bilanggo ng kautusan, yung mga nakakulong sa kautusan, para matanggap yung pagkukupkup. Pag sinabi yung pagkukupkup, yung meron kukuha sa'yo, aalisin ka dyan sa bilangguan na yan. Kukupkupin ka ngayon. Pag sinabi na kukup ka na ngayon, wala ka lang sa ilalim na yun, ng dati mong pagkaalipin at binabilangguan mo. Kapanahunan mo. Gusto mo bang ibalik yung kapanahunan ni Moses ngayon? Ay naku! Ano sasabihin ni Isaias niya? Nilamon kayo ng tanga niya. Kaya nga, maliwanag, sabi nga ni Apostol Pablo, ang mga bagay na naisulat ng una ay mga sulat dahil sa ikatututo natin. Ano yung ikatututo natin doon? Yung naisulat ng una, kayo na isinulat sa atin ba yun? Ano yung natutunan natin doon? Ganito pala yung utos sa
paglilista, oh. May paghahandog pa, oh. Ito pala kapanahon na natin ni Kristo ngayon. Inalis na yun, hindi ka naaari ganap doon. Eh, bakit ipagtatanggol mo pa yung una? Huwag ka na magsalita ng mabuti o masama. Ang ayon sa nasusulat, salitain mo na lang yung sinalita ng Panginoon. Ano ba sinalita ng Panginoon? Hindi kayo aariing ganap. Salitain mo yun. Kaya tayo, yun yung sinasalita natin, eh. Diba? Yun ay pinangangaral natin. Noong dumating ang pananampalataya, o ano? May pananampalataya na makakain ang lahat ng bagay. Eh, hindi naman literal din eh. Huwag ka nang magsalita ng tama o mali. Salitain mo na lang yung sinalita ng Panginoon. Nakasulat o. O, di ba? Eh, bakit ipagtatanggol mo pa? Sarili mo akala. Para makita mo, magaling ka pa sa Diyos. Magaling ka pa sa nakasulat. Salitain mo na lang yung nakasulat. Salitain mo na lang kung hindi ka aari ganapin. Sasabihin mo kung ano-ano ba, anong kautusan niya. Eh, di mo aling kautusan. Sinumpa ka. O, ano ba ang kautusan? Kapangyarihan ng kasalanan. Hindi ka aari ganap. Gumagawa ng galit, ano pa? Eh, di bilangguan, kulungan. O, di ba? Ano sinabi sa Galacia 3:22 hanggang 25, tuloy-tuloy. Nung dumating ang Panginoon, upang nung hindi pa dumarating yung pananampalataya, nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakukulong tayo hanggang sa ipahayag ang pananampalataya. Ano pala ang kautusan? Bilangguan na, kulungan pa. Kapag hindi mo alam yung logic na yan, eh, wala. Kaya nga tayo, ang pagbabasa ng Biblia, huwag na natin ipagtanggol yung mga nababasa natin. Totoo yun, uunawain mo na lang yun. Huwag mo nang baguhin pa. Huwag ka nga Jeremias ka niya. Masumpungan kang bula ang mga ngaral, bula ang propeta. Bakit? Eh, pinagago yung salita ng Diyos eh. Yung aklat ni Moses kaya itinabi sa kabalang tipan para maging saksi, hindi para maging magkaiba. Sundin na lang natin yun. Salitain na lang natin yun. Hindi ko na sinabi magkaiba eh. Para maging saksi, bakit magiging saksi? Uunawain mo na lang dun, no? Yung salitang upang doon ay maging saksi laban sa iyo. Uunawain mo yun. Hindi mo pwede baguhin yun na magkaiba. Pagsabihin mo magkaiba, pagkatapos mag-iisip mo yun kung bakit magkaiba. Gawin mo ginawa niyo sa salita ng Diyos. Iniba niyo. Tapos sasabihin niyo mga iglesia kayo ng Diyos. Sige nga. Kaya masusunod ko nga kayo mga kapalamukha niya. Sabihin niya, Jerusalem ko, Jerusalem, pero hindi nyo alam ang araw sa Jerusalem. Apat lang, tapos dadagdagan pa ng 10, eh di 14 na yan. Ha? Yung apat? Yung 10 Commandments, kumbaga sa ano, biyak-biyak na yun. Iwag-iwalay na yun. Yung sa magulang na, iba na eh. Ano sinabi sa magulang? Sa 10 Commandments, ano sinabi ko? Basahin mo yung dito, yung Exodo 20 nga. Ha? Oh, yung kautusan ni Apostol Pablo, yung sinabi ni Apostol Pablo. Magsitalima kayo sa iyong mga magulang, di ba? Oh, ang laking pagkakaiba naman, 10 utos pa ba yun?